Panibagong araw, panibagong bike din na naman. Nandito tayo galing sa may CCP. Tatawid tayo ngayon papuntang Rojas Boulevard. Buti na lang nakabike lang tayo. Singit-singit lang sa gutter. Kaya ayoko mag-drive sa Manila ng rush hour. Grabing traffic. Yan, tamang hintay muna tayo ng traffic lights. So sa mga bago po sa page natin, welcome po sa Himeno TV. Grabe, ganun kabilis lang. 4 months na tayo halos, September 28. So yung video natin ngayon, ginawa ko dedicated para dun sa mga gusto magsimula ng kanilang cycling vlogs. Perfect na perfect yung episode na to para sa inyo. Bago ang lahat, shoutout muna natin si Mark Otoy Makasinag, si Zed Villalas, Ryan Gavis, Weng Abelinde, Glenn Baroga. Shoutout din kay Christian Bulan. Hello din kay Randy Sustal, Jason Caperiña, MJ Caparoso at si Timothy Attractivo. Wow, attractive yarn. Yan, nandito na tayo ngayon sa Rojas Boulevard. As usual, pinakagilid lang tayo dadaan. So ngayon, ayun nga, pag-usapan natin yung mga basic tips para makapagsimula ng cycling vlog na swak para sa mga beginners. Tara, simulan na natin. Una sa lahat, kailangan natin magplano ng content. Kailangan natin mag-isip ng mga topics na posibleng interesting at helpful para sa ibang audience. Pwede kayong magsimula sa mga basic cycling tips, bike maintenance, o mga favorite nyong cycling routes. Mahalaga na may plano tayo para tuloy-tuloy yung content natin. Tapos alamin mo rin yung target audience mo. Sino ba yung gusto mong makinig sa'yo? Kasi 'di ba may mga ibang mga nagba-vlog ng bike, talagang mga hardcore na 200 kilometers yung binabike o mahigit. So most likely, ire-recommend sila dun sa mga nagpaplano ng ganong kalalayo or mga interested sa ganon. Sa akin usually mga chill ride lang, mga mamalengke, day-to-day na mga activities ko, may bibilin sa Mercury Drug, magbibigay ng mga alternative na ruta, bike to work. Kapag ganon kasi, palagay ko, mas maraming nakaka-relate sa akin. Hindi naman kami lahat kayang mag 100 kilometers lagi na bike, diba? So yun, again, alamin nyo yung target audience nyo. Tapos, kailangan din natin ng tamang equipment. Kahit simpleng cellphone lang, pwede na. Sa akin nga lang talaga nag-invest ako sa camera. So, napili ko Insta360 X4 kasi hindi ko na kailangan humanap ng magandang angulo. Lahat ng nasa paligid kitang-kita. Tuloy-tuloy lang yung video ko, tapos mamaya ko na i-edit. Tapos yun, sa editing naman, 3 yung ginagamit ko. Yung pinaka Insta360 na app, kasi kailangan ko i-edit yung pinaka video nung Insta360 natin. Tapos TikTok ginagamit ko para sa mga voiceover. And then CapCut naman ginagamit ko para sa polishing. Nung mga una, inaabot ako mga 1.5 to 2 hours sa pag-edit. Isang video pa lang yun. Pero nasanay na rin ako agad after mga 1 or 2 weeks. So ngayon, mga 30 minutes na lang tapos na yung isang video. Tapos yun, wag nyo kalimutan makipag-engage din sa audience nyo. Makinig sa feedback at suggestions nila. Sana nakatulong guys, no? Kung may page kayo ngayon, plug nyo dyan sa baba. Good luck!